Okay, nag-record ulit tayo. Ito, kanina pa ako tinitingnan nito eh. Ma'am, ano pangalan niyo? Oh, nang pasok ko, andun yung isang victim ko na. Doon. Ano po kayo? Ito siguro ang news ng grade 12. Dito pala naka, ano yun. Ang grade 11? Grade 11 pala ito. Nahalo ka sa grade 12? Baka may juwaers Grade doon. 11 talaga ito. Okay. Hindi pala kahit anong grade ka. Nababasa mo na, ma'am? Okay. Ano pangalan mo? Randy. Okay, Ma'am Renzi. Signs of use: rapid heartbeat, high blood pressure, faintness, muscle cramping, panic attacks, nausea, chill, sweating, tremors, blurred vision. Okay, thank you, Ma'am Renzi. Pakipalakpakan nyo naman. Okay. Parang gano'n lang ang mga classmate nyo ito ba? Hindi pinapalakpakan. No? Rapid heartbeat, high blood pressure. So, nakakataas pala ng high blood ito. Nakaka-high blood pala ito. Ba't ito mga high blood, di napakamahal yung gamot. Faintness. Feeling weak and tired. Mention para sa inyo, may chatting kayo mention para sa inyo na nagpapaaral o tumutulong sa inyo. Na tumingin kayo sa positive side, huwag sa negative. No? Kasi pagdating ng panahon, pag nakatapos naman lahat kayo, para sa inyo naman yan, di ba? Hindi maaagaw ng iba yan. Kaya yung mga hindi nagjojowa muna, para nakafocus sa studies, maganda yun. Kasi pagdating ng panahon, makakapili pa kayo ng mas gwapo, mas mayaman, mas may dato, ano pa. Diba? Kaysa ngayon, mga classmate lang ninyo eh. O, yung baon yan, sa magulang ng gagaling, di naman sa bulsan yan, diba? Minsan, ikaw pa nanilibre dun sa jowa mo. Tama ba? Opo, tama. So yun lang, may mga tanong po ba kayo regarding sa ano natin? Ma'am, pwede po magtanong? Yes po. Ma'am, ang tanong ko lang po, usapin po ito. Ang senaryo po ay nahulihan ko yung si kapitbahay na nangboboso po sa CR using po yung cellphones niya. Then, nahuli po namin, then tinignan po namin yung cellphones, ang dami na po palang pangyayari. Ngayon po, itinako po namin sa kapulisan. Then, gusto ko lang po malinawan kung talaga bang dapat pa po bang dumaan sa barangay o dapat po kasuhan mo. Yung sa cellphone, actual mo bang nakita talaga ng bata na siya po yung nakita? Yes po, yung po mismo nasa loob ng CR. Sumigaw po, na-alarm kami, nahuli po namin yung gumawa. Ano po yung mga nakita niyo sa cellphone na Naliligo po. naliligo as in bukod ba? Yes po. Tapos nahuli ka agad-agad? Yes po. Dinala po natin sa kapulisan. Hindi po pala nahuli bata muna. Nakatakbo po siya. Then, kapit-bahay lang naman po eh. Opo. Nung pumunta po kami sa police station, itinuro po kami sa barangay. So hindi po arrested po kasi yung tao? Opo. Hindi ko na po alam kung nag-hearing po o ano yun. Opo, kung hindi po kasi arrested ang tao para makuha din yung mga details ng nung gumawa, yun po, pinapadaan din naman po sa barangay for safety na yun po. Lahat po ba ng video niya dun sa mismong tao? Yes po. Kasi yung isang case naman po namin, arrested na po kasi kapitbahay, kaya dire-diretso na po. Sa case po kasi ninyo, hindi po siya arrested, kaya po sa barangay muna pinagharap. Tapos po napatunayan din po namin na naikalan din po pala sa mga barkada. Naikalan po. Naikalan sa mga barkada. Ayun. Tuloy na din po yung case nun, hindi maisasampa naman po for regular training po yun. Hindi mo. Sige po, opo. Yung iba, may tanong pa po. Uwing-uwi na yata Dapat ba nakauwi na kayo? Ay, ganun. May tanong ka, sige. Gumaganon ka eh.
Ilang taon po ba yung kaso kapag po nahuli po ng boboso po? Sa... Talagang ilang taon na nila. Ilang taon talaga, bakit gusto ba ninyong ano? Hindi naman, yes po, para sure ako. Ang buboso. Pangbuboso, yung kanyang haba ng pagkakakulong ba? Yung tinatanong. No. Minor offense na po kasi yung paninilip o pangbuboso. So nasa 30 days, 1 day to 6 months. So yun lang po yung length ng sentence niya. Pag po napatunayan, sa hearing o sa korte na siya talaga ay nagboboso. So 30 days, 1 day to 6 months. Okay? Ay, sige po. So, sabihin, isang buwan hanggang 6 na buwan ng pagkakabilanggo yung hapon sa inyo. Sa gusto maka-experience ng kulungan, pwede yun. Gawin niyo. Yun, testing ninyo, malilip kayo para malaman natin kung kailan kayo makukulong. Para pumuti-puti kayo, maputi yung nasa. Sino ba po? Kasi kahit mag-asawa nga na ikakalat yun, kaya nga may tinatawag na skandal. Bago ninyong gawin yun sa sarili niyo, napicturan ninyo or videohan ninyo yung mga ginagawa ninyo, isipin ninyo, di kaya kayo mapapahiya pagka pinalabas yun or baka kumalat yun. Sa tingin niyo, mapapanindigan ba ninyo kung ikakalat nila yun na nakatwad kayo? Ba? Nagyayak kayo pero isipin ninyo, kasi minsan naguguyo kayo dahil may ibibigay, or dahil mahal na mahal nyo kuno, lahat ng hihilingin, ibibigay naman ninyo. O yung mga humihingi naman ng mga ganon sa mga babaeng kachat nila o sa mga jowa nila, pagka kinalap nyo yun, sigurado ang kaso sa inyo pagka nagreklamo yung tao. Naiintindihan? Kasi yung mga picture o kaya video ninyo na kinakalat na yon, kahit buraburahin ninyo kung mayroong ibang taong nakapag-save nun, kakalat at kakalat yun. Kahit pa magkaapo kayo, lalabas lola, ikaw to nung kabataan mo grabe, halip pala ginagawa mo, gaganon sa'yo yung apo mo. Di ba kayo mahihiya doon? Baka ipagdasal na ninyong lamunin kayo ng lupa, mamatay na kayo ng oras na yon, di ba? So lahat ng mga picture ninyo, private photos man yan, o ano pa man yan, itago ninyo, hindi kayo, huwag na kayong kumuha ng ganun. Kasi kahit burahin ninyo sa cellphone ninyo yan, may mga magagaling. Kukunin ulit nila yon, i-retrieve nila, ikakalat nila, bebenta nila, pinagkakitaan pa kayo. Halimbawa, may magandang buhay na kayo, masaya ang pamilya ninyo. Bigla, yung anak ninyo nanonood pala sa porn site, tapos makikita niya, si mama to O kaya si papa to, anong ginagawa ng papa ko dito? Diba? Makakakita na. Yung mga gumagamit ng mga fake account dyan, akala nyo hindi kayo matitrace kayo, mga kung sino man kayo. Para manakot, sabihin mo, sige, kakalat ko yung ganito, pag hindi mo ako binigyan ng ganito. Uli kaya, sige, kakalat ko to, pag di ka nakipagkita sa akin. May magaganon ba dito? Yung mga bin-rape ng jowa dyan, na masama ang loob, diba blackmail yung jowa, nagamit yung ginagawa nilang nabidyohan nila, meron po ba? Ha? O mga girls wag na kayo magpapabidyo kasi gagamitin talaga yun sa inyo. Hindi kahit gusto ninyong hiwalayan tuntong mall na to, hindi nyo mahiwalayan dahil sa hawak ng video ninyo. Naintindihan? Huwag kayo masyadong tiwala kasi mga bata pa kayo, no? Ulitin mo, huwag kayo magtiwala sa mga jowa ninyo. Tapos mamaya mag-away sila, hindi kita mapagkakatiwalaan. Ganun. Ganun ha, yung mga inuulit ko ulit, yung mga picture videos na alam niyo makakasira sa inyo, huwag na ninyong ikalat, huwag na ninyong ipasa.
Pagka ginagawa na ninyo yun, gawa na ninyo ng paraan para madilig talaga. Pero yun nga, sinasabi ko sa technology kasi natin ngayon, kahit anong gawin ninyo sa mga picture or video ninyo na yun, pagka pinasa na ninyo, forever nang nandun na yun. Pagka na-retrieve, sigurado na yun. No? Bakit parang natutulala kayo dyan? May iniisip ba? So yan na lahat ng mga ginagawa ninyo, ingatan ninyo. Kasi yun yung marami kaming kaso ng mga kabataan na pumunta sa amin, sa office, na kayo na dalan ng reklamo. Sa mga may jowa na matatanda, pigilan na muna ninyo, lalo na kung minor kayo, ha? Please ka, tapos pumapasok. Diba? O, masaya ba yun? Diba? Hindi masaya yun. So, ingatan ninyo yung sarili ninyo. Kayo na ang unang mga laga sa sarili ninyo. Pagka mga lalaki, ang mga nasa loob ng bahay ninyo, huwag na kayong magsuot ng mga maiikling shorts o mga nakasando lang. Na alam ninyo na nakikita yung mga katawan ninyo. Naintindihan? Pagka may mga bisita, ang mga tatay ninyo na nagiinuman sila doon, mag-stay na kayo sa kwarto, huwag kayong labas ng labas. Mga lalaki, hindi kayo exempted dito kasi kahit mga lalaki nagagahasa ngayon. Naintindihan? Mas masakit pa yun. O, tawa kayo ng tawa dyan. Totoo yun. Kaya lahat, mapababae man o mapalalaki, ingatan ninyo yung sarili ninyo. Hindi porke lalaki ako, walang mawawala. O, pag pinasukan ng bote yan, sinasabi ko sa inyo. Sabog ang kaluluwa ninyo doon. O, ano? Ha? Huwag nyo kami, at saka yung mga pagbubuli sa classmate, ha? Baka may mga iba dyan, ha? May nabubuli ba dito? Ha? At mga nagsisiga-sigaan sa, dito sa eskwelahan, pero sa bahay, lagi naman nakukurot ng magulang. Kaya gumaganting sa mga classmates sa school. Tigil-tigilan na ninyo yan. Pagka nagsunog yung mga yan, sinasabi ko sa inyo, may nalalagyan kayo. Ha? Ha? Kaya bumigil kayo dyan. Pag tumilid kayo talaga dyan, ayaw na ninyo magsibatid dito. So yun na, mag-ingat, ingatan ang sarili. Ano pa ba ang natutunan ninyo? Meron na? O tawa lang kayo ng tawa? Ha? Kaya nga, nakakain ka ng panis, o di kaya hindi ka pinapakain sa bahay, tinatadyakan ka lang basta-basta, wala ka namang ginagawa, yun yung abuso, ha? Pero ikaw, nagpapagawi ka, anong oras ka umuwi, alauna, lasing ka pa, naninigarilyo ka pa, nanglupit ka pa, tapos nasampal ka ng nanay mo, hindi abuso yun. Ha? Kayo ang abuso nun sa ginagawa ninyo, naintindihan. Sa mga magulang na iba, magre-reklamo, anong ginawa ng nanay, sinampal daw, bakit anong ginawa niya? Ayun, nakipag-date sa boyfriend, 2 araw bago bumalik sa bahay. O, diba? O, abuso ba yun ng magulang? Isipin mo natin ha, bago kayo magreklamo, kung alam ninyo yung kasalanan ninyo, kaya kayo nasaktan. No? Alam naman ninyo siguro kung ano yung abuso sa hindi abuso na disiplina, yung ginagawa ng magulang nyo. Ang magulang napupuno din yan. No? Swerte ninyo nga, nag-aaral kayo. Yung iba gustong mag-aral, pero hindi makapag-aral. Kasi kulang sa financial yung mga magulang. O di kaya bakit kulang yung mga magulang ninyo ng financial, pero sinisikap ninyong mag-aral, maganda yun. Tutulungan ng magulang kasi minsan talaga yung mga magulang natin, hindi naman lahat ng gusto natin na ibibigay. Pero gusto din naman natin umangat sa buhay, hindi lang tayo hanggang doon lang, kaya magsisikap din tayo. Tulungan natin yung mga magulang natin. Yung iba kasi nagre-rebel kay ayaw na pag-aralin ng mga magulang, hindi naman kaya, may mga iba dyan, sobra-sobra ang bigay ng mga magulang kung ano na ginagawa sa buhay. Alam ko lahat naman may mga problema o may mga sa buhay dyan, pero sabi ko nga, isipin ninyo kung saan kayo nakakagaan, hindi isipin ninyo, maswerte kayo. Kasi may mga magulang kayong nandyan para sa inyo, may tsahin kayong nandyan para sa inyo, na Sabay. Sino ang mga wala ng nanay at tatay, nasa mga tiyahin, lola na lang? Meron ba nun? Pero kahit ganun, swerte pa rin kayo, no? Dahil may nagpapaaral sa inyo.
Okay? So, sikapin nyo makatapos ng high school at makapag-aral pa ng kolehiyo. Kung hindi man ay maging maganda ang inyong kinabukasan. Iwasan yung mga litong landas. No? Looking forward na April, may graduation na para sa grade 12. Basta naman grade 12. Yan. At meron namang sa grade 11, yung lilipat na sila from grade 11 to grade 12. At meron pa rin silang recognition. Sino kaya masasama sa recognition sa grade 11? Taas ang kamay, ayan. Palakpakan na rin yung mga sarili. Okay? So, pagpalain tayo, no? Paalalo na. Ay may paglalagyan na kayo. Hindi man sa kulong, regular na kulungan, meron tayong natawag na parang boys town siya. No? Anong laman niya? Ayan. Thank you for being a virtual partner in our work immersion program. Your support and guidance is greatly appreciated. May ganun pa sila. Oh, ang ganda ng pagkakatali ni Red Ribbon, no? Ano bang ano to? Pinatong lang. Tapos, wala, sisirain ko na to. Oo, ganun lang. Baka ganun nga lang siya. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang siya. Ganito pala siya. This is what it is. Love Ensimada. Thank you. Super love it. Ang cute naman. Yan pala to. Ang cute. Ang cute. May tali ulit. And then, ito oh. Diba? Ang galing natin, no? Nakahawak yung isang kamay sa camera at nagbubulat-lat yung isang kamay. Yan siya, Ensimada. Yum.